Eto na, shocking. Tamba, may matinding buwelta kay Marcoleta at Escudero. Lintik lang ang walang ganti. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre suportahan natin si General Macanas, lalong-lalo na ang The General's Viewpoint. Pakibisita mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balitang hinahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng News 5 34 minutes ago. Pahayag ni Speaker Martin Romualdez tungkol sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing kanina, na kung saan inakusahan siya ng mga diskaya na tumatanggap di umano ng 25% kickbacks sa mga flood control projects. Ito, rumor is not evidence and destruction will never be justice. Okay. The Senate Blue Ribbon Committee hearings cannot be called an accomplishment of Senator Chis Escudero if it is based on unfounded claims and testimonies from contractors that are being investigated because of ghost projects, according to House Speaker Martin Romualdez. So ito, may press statement ang Office of the Speaker. Basahin ko ha. Statement on former SP Chis Escudero. Senator Chis Escudero may consider the Blue Ribbon hearings as part of his legacy, but it is unfair to call them an accomplishment when they relied on unfounded claims. So ito ang pinapatamaan, of course, si Senator Marcoleta being chairman and former Senate President. Ayun, parang sinasabi dito ni Tams na syempre rumors, kumbaga parang chismis, parang gano'n. Kumbaga wag paniwalaan kung ano ang inyong naririnig, inyong nakikita, inyong nararamdaman. Diba? Para sa akin lang, no? Parang isipin lang natin, no? May panahon pa kayang magsinungaling yung mga diskaya. Hindi ko naman tinutukoy si si Tambi, no? Pero syempre kung aanihin lang natin yung senaryo, may panahon pa kaya silang magsinungaling at magsabwat ng kung sino-sinong pangalan. Hindi lang isa yung sinabwat nila, napakarami. 'Di ba? Parang ano yun parang kung sila lang ang babagsak, lahat tayo sama-sama pagsapit ng Pasko. At meron nga tayong nabalitaan, no? Pati ba naman si si Senator Villanueva at Estrada nasama din sa ganun. 'Di ba? Yung sinabi nga ni Senator Marcoleta, safe ka na. Tapos biglang kinabukasan hindi na safe. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Pagulo ng pagulo yung sitwasyon. Malinaw na ang pagdinig na ito ay ginamit hindi para sa katotohanan, kundi para sa paninira. And worse, the accusations came from contractors themselves, those already under investigation and admitting responsibility for ghost projects. True accountability rests on facts, not on innuendo. Ang sabi-sabi ay hindi ebidensya at ang paninira ay hindi kailanman magiging hustisya. So ang sinasabi dito is naninira lang ang mga diskaya. Parang ganon. At ang sa Senado, no? Parang naninira lang. Kumbaga, syempre tatanungin natin niya sa sarili natin. Ano ang dahilan kung bakit kailangang sirain
ng mga diskaya yung mga binabanggit nila. Diba? Kasi kung ikaw magsisira ka lang ng mga pangalan, halos lahat ng banggitin mo na. Diba? Kasi delikado yung ginagawa nila. Unang-una, diba? Negosyo nila yung nakataya. Siyempre, alam naman natin kung saan nila kinukuha yung kabuhayan nila. Maaaring mawala yun sa kanila kapag ginawa nila yan. Yung kung sino-sino yung pagbabanggitin nila. Maaaring ang negosyo nila maapektuhan. Pangalawa, yung buhay nila talagang delikado. 'Di ba? Kasi di naman natin sinasabi na may gagawa sa kanila ng ganun sa isa sa mga pero maging practical lang tayo. 'Di ba? Yung mga ganyan kasi lalong-lalo na sa mga witness, sa mga ganyan, 'di ba? Delikado yung buhay kaya nga pinapasok yan sa witness protection program eh. Kumbaga sa dami ng binanggit nila, ano ang dahilan nila para manira lang? 'Di ba? Para sabihin lang, idawit ko to, sirain ko lang pangalan nito. Kasi hindi biro-biro yun, ha? Ano nagsasabi? Hindi biro-biro ang magbulgar ng kung ano-ano. Dahil pinaka-main dyan, yung seguridad mo is delikado. The House of Representatives remain focused on real work, safeguarding every peso. Wow, galing. Sarap pakinggan, no? Safeguarding every peso of the people's money, serving with integrity and resolve. So, safeguarding every peso. Okay, sige, sabi nyo yan eh. Ay nako. Sige, oo na lang kami. Kumbaga, sige, ang galing naman. Talagang yung, sige, pagpretend na lang tayo na, uy, ang pera natin talaga is ginagasto sa tama. Magpretend na lang tayong lahat para maganda. Nagkaroon na ng biglang pagbabago sa Senate leadership. Oh, yun pa. Ang inaakusahan ay ang House dahil 20 congressmen ang pinangalanan na tumatanggap na di umano ng kickback. Tapos biglang pinalitan ang Senate President at ang chairman ng Blue Ribbon Committee na nagkakandak na Yan pa yung isang nagiging katanungan. Kumbaga, eto na eh, nandito na eh. 'Di ba? Nabubuklat na yung libro eh. 'Di ba? Ayan na yung nababasa na natin yung istorya. Nandoon na tayo sa exciting part ng istorya. Tapos biglang puputulin, biglang walang magiging karugtong. Yun yung nakakainis eh. Kumbaga si Senator Marcoleta, pinaghirapan niya to eh. Kumbaga siya yung nagtanim, iba yung aani. Parang bakit? Bakit sila pinalitan? Nandiyan na, di ba? Ayos naman yung pag-iimbestiga ni Senator Marcoleta. Oh, sa pamumuno din ni Senate President Cheese. Wala namang problema. Bakit sila pinalitan? Siyempre, ang iisipin ng iba, meron ba tayong pinagtataguan? Meron ba tayong dapat pagtakpan? Kasi dito sa kalagitnaan ng investigasyon na ito, biglang nagkaganito. 'Di ba? Kasi parang nagulantang siguro sila eh. Hindi nila inaasahan na talagang yung ginagawa nila Senator Marcoleta is magiging effective. Dahil biglang nagkalantaran eh, biglang nagkabulgaran, 'di ba? Biglang maraming binanggit yung diskaya. Kung sino-sino ang mga nasa Flood Gave Me You. 'Di ba? Tapos biglang nagkaganon. Oh. So anong gusto nyong isipin ng mga tao? Nagpapahinga lang si Cheese at si Senator Marcoleta kumbaga sa basketball, timeout? Substitution muna. 'Di ba? So, tama, kung sa Court of Law, Court of Justice, kailangan patunayan. So, yung statement ng mga diskaya, ano lang yun? Hanggang statement lang yun. Tama si General Macanas. No? Kumbaga, sige, yung statement na yun, isasalita lang yun. Siyempre, kailangan nga naman pag sa korte yan, kailangan patunayan mo. Meron ka talagang ebidensya. Yung mga diskaya, kailangan maglabas ng ebidensya na talagang magtuturo dun sa mga binanggit nila. Diba? Ang problema,
Eto. Kumbaga, syempre, salita pa lang yung sinabi nila eh. Salita. Nagbanggit sila ng kung ano-ano. Paano nila mailalabas yung ebidensya kung iba na? Kumbaga, iba na yung namumuno. Diba? Kung sakasakali lang naman na maglalabas sila ng ebidensya. Diba? Siyempre, wala na eh. Hindi na yung mga nag-iimbestiga sila sa kanila yung yung mga nandoon eh. Hindi kaya magbago na yung senaryo, iba na yung pag-usapan. Baka mamaya magulat tayo, nagpalit na ng yung Senado, pag-usapan tungkol sa Indonesia na. Yung flood gave me, wala na. Tapos magulat ka na lang isang araw, baka pinag-uusapan dyan yung impeachment na ni BP Sara uli. Mababasura na yung na yan, flood gave me yun na yan. Ayan nga iniisip natin eh. Diba? Yan ba yung mga pumalit dyan, mapapagpatuloy nyo yan? Kaya nyo ba yan? So, kung abot ito sa korte, mahina. Kasi nga, ang ebidensya nila yung ledger lang sa kanilang opisina. But then, iba naman, ang labanan, yung court of public opinion. Palagi kong dalawa palagi yan. Perception ng taong bayan kung ano ba ang tingin nila. Kasi ang mga judges sa court of public opinion, tayo, mga netizens. Okay, tignan natin dito sa People Who Reacted 34 minutes ago. So 2,000 kaagad ang nag-react. Sandali So ito na, Court of Public Opinion. After 30 minutes, 2,200 ang nag-react. 1,700 ang tumatawa. 57 ang galit. 318 lang ang nag-like. So, mas maraming netizens ang hindi naniniwala kay Speaker Martin Romualdez kasi tinatawa na lang. Ang naniniwala lang sa kanya 318, that's around 2%. Kasi talagang hindi natin masisisi. Hindi natin masisisi yung netizens kung bakit ganyan mag-isip kay Tambi, kung parang hindi sila naniniwala. Kasi bawat talaga sa mga nangyayari, laging nasasabit ang pangalan niya. Kaya pala tanong, bakit naman lagi nasasabit yung pangalan mo? Diba? Parang, siyempre isipin mo, sa survey naman, hindi ka naman nagna-number 1 sa presidential. Ni hindi ka nga nagse-second ni hindi ka nagte-third. Diba? Laging kulelat sa mga survey. So, anong dahilan para sirain siya? Parang, isabot natin to para sirain natin. Kaya nga, wala akong makitang dahilan eh. Kasi maniniwala ako si BP Sara, pwedeng ganun. Pwede siyang sirain. Pwede siyang idawit kung saan-saan para bumagsak siya. Kasi nakikita natin, number 1 siya sa kahit anong survey. Diba? Pero ito kasi, pasensya na, no? Kasi nagiging question mark lang sa akin yan eh. Diba? Kung nagsasabi, para siraan lang. Nandoon na nga tayo, sige. Pero ano naman ang dahilan para sirain siya? Diba? Anong dahilan? Diba? Sure ba na magiging presidente siya sa 2028? Kung maging presidente man siya, siguro ginusto lang ng mga kasama niya yun. Pero sa taong bayan, hindi. Diba? Kaya pa, anong dahilan? Nung mga taong nagsasangkot sa kanya, para yung sinasabi niyang rumors, sinisira lang. Anong dahilan? Kasi pogi. Pogi ba? Hey! Oh! Hey! 3%. Kaya talo siya sa public opinion. Okay. Ang ano naman to? Comments. Tingnan natin ang mga comments. Freddy Pacheco, you have the right to remain silent. Rafael Orencia, you must be free from suspicion of wrongdoing. Efren Ribuldad, yari ka, speaker. Wala na yari.
Kahit nga doon sa mga nabanggit, wala nang mayayari doon. Eh, naku, bago na eh. Maniniwala ako, yari sila kapag yung pa rin, yung mga nasa komite. Pero pag iba na, wala na. Hindi naman kasi, hindi nyo naman kami masisisi kung ba't nawawalan kami ng tiwala eh. Kasi dito pa lang oh, di ba? Nasa kasagsagan na tayo ng investigasyon eh. Ayan eh. Andyadjaan na tayo eh. Tapos biglang nagkaroon ng palitan eh. Kung hindi kayo nagkaroon ng palitan, eh di walang problema. Di ba? Tuela de la Cruz, sana huwag palagpasin ang mga nagkasala. Spritz, nag-umpisa yan sa sabi-sabi. Susunod niyang ebidensya na step by step. Los Biminda Villas, people power, may magagawa kaya kayong magpinsan. Yung tungkol sa people power na yan, ano pa yan? Malabo pa yan. Hindi pa mangyayari yan. 'Di ba? Puwera na lang talaga kung may makita ang buong taong bayan na talagang hindi na katanggap-tanggap. Yung talagang sokdula na talaga, yung karimari-marim na yung nangyayari. Pero sa ngayon, hanggat kaya pa naman na nangyayari sa sitwasyon, yung sitwasyon, kaya pa, nare-resolve pa kahit pa paano, is wala pa yan. Kumbaga ang taong bayan, inandyadjaan lang yan, nakikinig, nag-o-observe lang yan. Silik sa House of Representatives ang mga buwaya pero SP ang pinalitan. So, lumalabas dito sa mga comments, mas marami gara eh, no? Doon sa Kamara maraming binanggit eh. Tapos biglang sa Senado nagkaroon ng palitan eh. Dapat siguro, no? Sa Senado magkaroon ng ng issue para sa Kamara magpalitan. Parang baliktad eh, no? Imbis na yun ang nilinis eh. Imbis na yun ang inatupag yung Kamara, inatupag yung Senado eh. Parang, huy, naku, magkakabistuhan na ta, palitan na. Masyado nang inuungkat ni Marcoleta yung istorya. Parang ganon. O, diba? Baka mamaya kung saan mapunta yan. Tapos kinukonsinti pa ni Chis, oh. Oh, baka mamaya kung sino pa mabanggit yan. Ako, palitan na natin yan. Ang comments na negative kay Speaker Martin Romualdez. So, doon po ang power of social media. Ang Pilipino malayo sa mga Indonesians. Ang mga Indonesians pag pumunta sa kalsada, nagrally, sinunog ang mga parliament building, hindi takot sa mga pulis. Napanood ko yun, grabe. Grabe yung mga ginawa sa mga pulis ng mga nagrarally. 'Di ba? Halos wala silang katakot-takot. 'Di ba? Pero alam mo General Macanas, no, dito sa Pilipinas, nako, swerte pa nga at pasensyoso lahat ng mga Pilipino. Pero sa atin lang, wag lang siguro silang masasagad. No, hindi kasi natin alam eh, 'di ba? Kasi wag lang sasagarin ng taong bayan talaga. Kapag nasagad ang mga Pilipino, sigurado, nako, ewan ko na lang. Ang Pilipino, social media lang, patikos lang sa ngayon social yan, media. Kaya mas maganda yung kapayapaan, maayos pa rin. Far better. Mahirap yung Indonesian style. Sana hindi magulo yun eh. Sa atin. Kaya lang, ang bantayan natin yan, itong mga makakaliwa. Oo. Sila na, parang sila na yung unti-unting nakakasulong eh. 'Di ba? Sila na yung parang unti-unting pumapasok sa eksena. 'Di ba? Sila hanggang gusto ng mga makakaliwa na mag-away-away tayo. Oo. So, pwede. Cool lang muna tayo, mag-observe. At tingnan natin kung anong magagawa ng bagong Senate leadership. Lalo na sa Blue Ribbon Committee, kung sino ang ilalagay nila na ang balibalita si Lacson. Senator Risa Ontiveros. Si Lacson daw, si Lacson na. Pero nandun sa committee rin si Risa. Hindi naman siya abogado, di ba? Dapat ang Blue Ribbon Chairman. Dapat abogado. So, sino bang abogado sa grupo nila? Pwede si Senator Pia Cayetano. Wow, pwede yun. Kung si Senator Cayetano, wala akong problema.
Okay, salamat mga kaibigan. Ayun, natating natong ngayon ang video na nagmula kay Politikang Pinas TV at syempre natong ngayon natin ang boses na yan ng video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.